Hey, let's go! Hey guys, welcome to my channel. Join me as I explore castles, cultures, and cuisines across Europe, one country at a time. Let the adventure begin. Welcome back to my channel. For today's video, we're gonna go to Venice. So, andito tayo ngayon sa Milan Central Station. Ito yung pinaka main station sa kanila. So, punta tayo ng punta tayo ng Venice from Milan. It will be like almost 3 hours na train ride. So, mag-train ride muna tayo and train trip. So, check natin anong platform tayo pupunta. Ito yung ating ticket papunta sa Venice. Milan Central, 9:25 AM. Oh, really? Yeah. Guys, so medyo napaaga tayo kasi ang ating alis ay 9:25. Medyo maaga pa ngayon dahil 8:40 pa lang. So, usually daw, 30 minutes before ng departure nyo, dun pa lang lalabas sa board kung anong platform kayo pupunta para sumakay dun sa train. So, di pa siya lumalabas sa platform. So, baka nga wala pa. Antay na lang uli natin. For now, maglakad-lakad muna tayo dito sa Central ng Milan. Ito na yung problema natin, di ba? Oh. Ngayon, meron pala rito sa may Mango banda. Andon yung walkalator nila. So, Monga. Yan. So, dalawang walkalator lang yung dadaanan mo para makapunta ka rin sa pinakataas. Which is not bad. Kaysa naman bitbitin mo yung luggage mo, di ba, sa hagdanan na napakataas. Laban na to, guys. Yun, guys. So, lumabas na nga yung ating Milan Central going to Verona. Tapos from Verona, sasakay ulit tayo ng train. Meron tayong 5 minutes lang para mag-transfer ng panibagong train. From Verona going to Santa Lucia, Venice. Tapos yun na yun. Kasi pagbaba natin doon sa station ng Santa Lucia, Venice, andun na mismo yung Grand Canal. Hindi na tayo sasakay. Saktong-sakto na yung ating pagpuntahan. Yes, wala nang walk-walk na malala. Pagkadating natin doon, tubig agad. Yes. So, antayin lang natin yung platform. Yun guys, so wag lang kayong malilito rito sa board sa train station. So, unang line na makikita nyo is yung train number, kung anong train number kayo. Parang kumbaga sa aeroplano, may flight number kayo. And then kung saan kayo pupunta. And then followed by kung anong oras yung departure nyo based sa ticket nyo. Yung susunod naman na line dito is yung sequence ng train kung saan siya mag-i-stop over with kung anong oras yung arrival doon sa stopover ng each stations. So, ganun lang magbasa, kaya huwag kayong malilito. May isang malaking orasan din naman dito para makita nyo yung real-time na oras para make sure na hindi kayo malilate. Okay? And pag nakita nyo na yung platform nyo doon sa kabilang side, pwede na kayong mag-enter doon sa loob ng train. Kasi I feel like pag wala pa yung platform nyo, wala pa yung train, hindi pa kayo pwedeng pumasok doon sa loob ng mismong gate. So, pipilan na kami guys dito. Ang Milano Central Station is one of the busiest train stations sa buong Europe. Araw-araw, over 300,000 passengers ang dumadaan dito. Parang naiya, pero for trains. It actually opened noong 1931. Medyo vintage na, matanda na siya, pero sobrang alaga. Almost 100 years old, pero is still one of the most modern sa Italy. Classic on the outside, pero techy sa loob. Ito rin ang gateway to everywhere. From Milano Central, pwede kang mag-train to Venice, Rome, Florence, Switzerland, France, Germany. Talagang Europe-wide access, kumbaga. So, nakita na namin yung platform namin.
sabi ng ating kasama ay nasa platform number 10. Ayan, platform number 10 tayo. So hanapin lang natin kung nasan yung platform 10. So you have 16, 15. Feeling ko yung platform 10 dun sa binabaan natin galing sa Malpensa. Right? No? Ow! Dito lang pala siya. Still have 10 minutes. Para ma-achieve lang natin yung kunyari nagmamadali tayo. Sorry. Ito talaga yung ano. Grabe. Yung hindi mamaya talaga yung totoong 5 minutes na takbo. So platform number 10, 11, and then 10. Ayun, nakita na natin. Ito na siya. Dito may train din papuntang Malpensa Airport. Kung paalis ka na ng Milan, sakay ka lang ng Malpensa Express from Central, diretso na sa airport. Hassle-free. Ito naman yung mga bagets, sabi. Perfect din to for first-timers. Madali siyang i-navigate kahit first time mo sa Italy. May English signs, tourist help, desk, at maraming info screen. So no stress. Ang galing nila, pwede kang magdala ng bike sa loob ng tren. Nakakaloka, pwede kang mag-bike sa tren. Pwede mong dalhin yun dun, Ito yung bike na logo. We can go up if you want. No. Ayan, sa left side mo. Okay, finally. Makahanap ng slot. Finally, meron na tayong slot. Pero kung 3 hours na biyahe. Meron to, imposible. Tanungin natin. So, sa wakas, so it will be 3 hours, right? Let's see. Attenzione a non lasciare a bordo del treno i vostri oggetti personali e lasciate pulito il posto che avete occupato. So, andito naman tayo guys sa Verona Station. Yun yung pababa, may pababa. Let's go down siguro. Bakit hindi pa? Di ba train naman? Kaya nga, di natin alam kung anong platform yung susunod eh. Parang ano lang to, arrival. Halata natin yung departure. Exit. Baka mamaya dito lang tayo. Kasi dito yung sakayan. Wait lang. Anong platform muna? Diba? Hanap natin yung screen. Wait lang. Ito yung mga platforms. Ito yung totoo, may screen ata somewhere there. Doon. Sinds normal film, mijn auto uitstijgen. Ze zijn met mijn auto. 3 to 12 dito. So, platform 10. So yun guys, punta tayo ngayon sa platform 10. Kasi parang connecting lahat to eh. Yung mostly ito yung mga connecting. Ito kasi yung end. Mag-change. Oh my God. 17 pa lang yung dapat na arrival natin. Departure. Departure is 22, no? 11:22. Okay. Saan yung papuntang 10? Ito? Okay. Ito talaga yung pangit ko. Oo. Magte-train ka tapos may back. May dala kang ganito. Kasi yung mga regional na train station, hindi sila masyadong advanced. Parang yung Milan Central lang yung talagang advanced. Anong number ng tren? Ito, number 10. 11:22. Ito na yon, 36, di ba? Oh, ito na yon. Sakay na tayo. Ito na siya guys. Super galing ng train system nila. Italy has one of the most efficient and scenic train systems sa buong Europe. From high-speed trains to regional ones, sobrang convenient and budget-friendly. So
sa taas ulit tayo. Mas mura pag advance booking. Kapag high-speed train ang sasakyan mo, book early online for discounts. No need for check-in. Hindi mo kailangan mag-check-in like sa airport. Just arrive 15 to 30 minutes before the departure, go straight to the platform, and hop in. For best train views and Instagram goals, sit by the window and enjoy the view of rolling hills, vineyards, mountains, at mga charming Italian villages. Literal na parang pang postcards. So last train na to, papuntang Venice at Lucia Station. Diretso na doon, Grand Canal na agad siya. Pagkababa ng tren, kailangan mo lang mag-live test. Kasi diretso na siya. Si ate mo nakakita na ng mallmate. Saka sa jowa mo. May mga toilets din na available sa loob ng train. So no worries during long rides, clean and functional ang mga restrooms on board. Ang train ay eco-friendly and relaxing travel option. Instead of driving or flying, trains are greener and more chill. Walang traffic, may legroom, at pwede kang uminom ng espresso on board. Kailangan pala i-press. Hindi pala siya automatic yung tren ng pinto dito. Kailangan mo siyang i-press bago ka lumabas. So, andito tayo ngayon guys. Dumating na tayo after almost 4 hours na train. Nakarating na tayo dito sa Venice Santa Lucia train station dito sa Venice, Italy. And hindi ko pa alam kung paano yung exit dito. Sundan na lang natin yung mga tao going there. So gawa na tayo ng itinerary natin here. We only have until like 4 PM para gumala. Time now is around 1 PM. So kailangan marami tayong magawa dito. Marami tayong mapicturean, mapuntahan, makakainan. But first thing to do is maghanap ng banyo. Maghanap ng CR. Ihina yung mga kasama ko kanina pa to. Almost 3 hours ata nilang pinigil yung ihina to. Diba? Mind over matter talaga dapat. So dito na tayo sa Venice guys. Ito yung kanilang train station. Actually itong Venice Santa Lucia, ito yung pinakamalapit na train station kung gusto nyo pumunta dun sa Venice Canal or yung famous na Venice Canal, gondola, trip, whatsoever. So hopefully ma-experience din natin yun guys. May nakita akong kabayan. Ayun sila. Nagpabalag din sila mga kabayan, nakita ko dito. Ihina kasi. Ihina raw yung mga kabayan dito. Tapos pagka CR namin, babalik na uli kami ng Milan. Kasi CR lang talaga yung pinunta namin. Guys, service eh. CR dito. Ay, wala yung mga tayo. Venice kasi, oo. Simula na to ng parang Milan lang yung may mga libre. So dito, ring the bell to for access toilet. Okay? Ito ilalagay mo dito. Eroga monete da English yan. Tapos sundan natin si Kuya. Ayun. How do you use this? Change $1 bill first. Ha? $1 fine first. It's 120 over there. Ah, one over there. Ah, okay. I'll change for $1 card. Can you try? Ah, kailangan isuksok mo pa, Merl. Okay. You get 10. You get 10 of that. Okay. No, $1 bill, no? Ah, $1 or euro? You need 20 cents. Ah, 20 cents. Euro. Ah, okay. You don't have 20 cents. You can use $2. Ah, $2. Ah, okay. They don't change. Thank you. Thanks a lot. Okay na.
sukuli eh. Magkano isa? Sense. Oh, isa lang. Ba't dalawa nilagay mo? Kasi, sorry ah. 2 euro? Wala 120. Oh, sige. Ako, ikaw naman. Ay, yun. Open sesame. So yun guys. So isang tip dito, travel tip. Humihi ng iihi dahil pagbaba nyo dito sa train station nila, kailangan mo magbayad ng 1.20 euros. So sayang din naman yun, no? Pambili na rin yun ng tinapay. Ang init pa naman din eh. Nandito naman tayo ngayon guys sa Grand Canal. Ito yung pinaka spot at isa lang talaga yung name na Grand Canal dito. Ang Venice ay gawa sa 118 islands. Yes, ang buong Venice ay nakapatong sa 118 na maliliit na isla, tapos connected sila sa more than 400 na tulay. Amazing, di ba? Alam nyo ba na walang sasakyan sa Venice? Yes, bawal ang sasakyan dito. Instead, bangka lang ang gamit. Water taxi, vaporetto, or gondola. Pwedeng maglakad pero maraming bridge ang tatawirin. Merong over 170 canals dito sa Venice. Ang pinaka-famous na kanal ay yung Grand Canal, na parang letter S. Napapalibutan ito ng mga lumang buildings na sobrang IG-worthy. Icon ng Venice ay ang winged lion. Makikita mo ito sa kahit saan, sa flags, statues, at sa mga buildings. Si Saint Mark ang patron saint ng Venice, kaya lion ang symbol nila. Alam nyo ba na yung ciao na sikat na Italian greeting sa Venice pa rin nagsimula? Sa libo-libong turista rito, sila lang ang nakapayong. Oh. Kalain nyo yun. Remember, I'm a Filipino. I'm a Filipino! Posteria. Let's try here. Yeah. We're starving, we're thirsty. So, we don't know what to order. Ciao, hello. Saan yun? Nandun yung menu sa baba? Hi. We will order from here. Yes, sir. Okay, okay. 3. This menu, what's this? This is the menu today. 16 euro? Ah, see, this is the plate that we make, not the menu. Ah, the plate. Okay, okay. So, Okay. Do you have menu? No, yan na yung ibibigay niya. The menu Sir, for the eating is this This one, okay. Then I have the menu for the eating. Okay, okay. We'll just eat soon. Thank you. Thank you very much. So, wow. I'm so thirsty. Oh, lalagay niya pa yun for you. That's so nice. Wow. Thank you, classy. Hey guys, so almost 30 minutes tayo nag-aantay dito. So tip lang sa mga nagta-travel dyan, kung limited time lang yung meron kayo dito sa Venice, sulitin nyo na. Huwag na kayong pumunta sa mga fine dining resto kasi it will take time. Kasi nga fresh yung i-orderin nyo eh. So, made to order. So kung gusto nyo ng mga quickie lang, pwede na kayong mag-grab and go sa mga groceries o sa mga small shops dyan sa along the way. So, yun lang isa sa mga tip na dapat tandaan nyo pag pupunta kayo ng Venice with a limited time. Wow! Yeah. Thank you. So nice.
Magdadasal muna kami ha. Ayan, fun facts muna tayo about Venice. So, alam mo ba na ang word na quarantine ay nagmula at pinauso ng mga Venetian? So, yung quarantine actually sa Venice or sa Italia ay means 40 giorni or 40 days. 40 days means yung mga bangka daw nila, kailangan nilang idaong doon sa pantalan ng 40 days bago sila mag-dock. Kasi kailangan ma-quarantine muna para yung mga diseases na galing sa labas mawala and ma-check muna kung meron pa silang nakuha from other places. So, yun na alam nyo na. Dito sa Venice, lahat ng gondola black lang ang color at dapat eksaktong 11 meters long. May konting gondolers lang sa buong Venice. Around 400 lang naman. Ito yung mga tourist spot dito, yung mga sinampay. Charis. Kung gusto nyo mag-hotel, may hotel dito. Ang Venice ay city on water talaga. Venice is built on more than 100 small islands connected by bridges and canals. Walang roads, walang kotse. Sabi nila lumulubog na daw ang Venice. Actually, totoo yun. Kasi Venice is also facing flooding, kaya may mga elevated walkways kapag high tide. Bayo, CK yan bayo, free love. Parang ang bongga nung ano eh. Magkano yun 10 times 10? 100. Oo, 100 reals to. Free love. Kasi may mga bakbak na siya eh. Hindi ba 5? 10 times 5, oo, 50 pala. Mali ako sa math na lang. Alam nyo ba na naka-wifi ang buong city? May free wifi hotspot sa buong major tourist areas, so pwede kang mag-post agad sa social media mo. Venice is a UNESCO World Heritage Site. It's protected dahil sa unique architecture, art, and culture. Walking around feels like nasa loob ka ng museum. Ang main transport dito ay bangka, so ang taxi nila dito ay bangka. You'll ride water buses, gondolas, or water taxis to get around. Literal na commute by boat, no? Sabi nga nila, dito daw sa Venice, hindi mo kailangan ng kotse para ma-in love. It's just a gondola ride away. True. Kasi dito sa Venice, binubuo ito ng 118 small islands. Yun yung bumuo sa Venice. Imagine, 118 islands. Kaya bumuo sila ng almost 400 na bridges para mag-connect-connect lahat. Ang galing ng Venice. Sakay na! Ay, meron sila ditong shops, mga souvenirs. Pasok natin. Ang Venice ay kilala sa carnival at mask. Every year, may Carnevale di Venezia, kung saan nagsusuot ang mga tao ng makukulay at mysterious na mask. Bongga talaga, di ba? It's actually started as a way to hide identity. Noon pa naman, ginagamit ang mask para magtago ng identity. Mayaman ka man o mahirap, lahat pantay-pantay during the carnival. Walang judgment. Walwal lang. May iba't ibang klase ng mask. Hindi lang basta mask, may type sila. Bauta. Full face, no mouth opening, ginagamit ito for full total hiding. Colombina, half mask, madalas na sinusuot ng mga babae. Volto, white full mask, very mysterious. Medico de la Peste, yung may mahabang ilong, kumbaga plague doctor mask. Creepy pero iconic. Handmade at sobrang detailed ang mga mask dito sa Venice. Traditional Venice mask ay handmade at hindi usually gawa sa papier-mâché.
Tapos, sinisingitan ng gold leaf, feathers, crystal, pang royalty levels pa. Alam nyo ba na it used to be legal to wear mask for months? Kasi noong 1700, na-ban ito dahil sa mga kalokohan at crimes habang nakamask. Pero bumalik ang tradisyon noong 1979 so that we can enjoy today. May mga mask making workshop dito sa Venice. Pwede kang gumawa ng sarili mong mask habang nasa Venice ka. Ang saya nito as a souvenir at experience sa trip mo. Personalized, di ba? Usually, every February ang Venice Carnival. It's like one last big party bago ang Lenten season. More than 2 weeks ng parades, shows, and masked balls. Ito may 20 ako. Meron tayong 20 euro. Euro? Lego. You're the one who make this? Yes. Wow. My husband who made Wow, you're an artisan. So nice. Card? I like this. Look at that. Bagay sa outfit natin. Wait, I'll check this ring. Wait. Maliit sa Pesco. Pag-aatin kayo ng mga ano nga yung mga masquerade party, mga ganyan. Mardi Gras. Pak. Bongga. Bangles, oh. 21 lang, babe. Mga panso. Nangangalawang ba yan? Let's check. Ito. Parang nakita ko na ito. Magkano, babe? 18. Oh, 18 lang. Ay, ito gusto ko. Bili ako na ito. Yan, gusto ko yan. Silver yan, babe? Let's check. O mabubulok din siya. You need to change your mind before you leave the shop. Good. Gold is good, but I didn't read. Ah, okay. And then you adjust Okay. about your. This also recycled. Yeah. Are you gonna? Yeah. So I'll this pay is through. a bag with the name of the brand. It's Okay. Italian brand. You pay by card. Okay, let's try because. Ayan. Yung para siyang tattoo. Ganda, oh. Dito yan binili. Wala pala. Wala pala siya. Ito Ito pala yung siya. brand niya. Best, Ito yun. Best Tropago. Best of Paso. Maraming artisanal gelato shops sa Venice. Dito mo mararanasan ang real Italian gelato. Handcrafted, fresh daily, at usually walang preservatives. Less fat, more flavor. Believe it or not, less fat ang gelato kaysa sa ice cream. Mas konti ang cream, kaya mas intense ang lasa. Healthy-ish, di ba? Mas creamy pa to sa ice cream. Yes, iba ang gelato sa regular ice cream. Mas dense, mas creamy, at hindi kasing lamig sa dila. Kaya mas feel mo ang flavor. Ang gelato ay galing pa sa time ng mga Romans at Egyptians, pero naging super sikat sa Italy during the Renaissance. I'll go with pistachio. Marami kang pwedeng i-try na mga unique flavors dito. Aside from the usual chocolate, strawberry, meron din silang pistachio from Sicily, lemon from Amalfi, tiramisu gelato, yes, dessert sa dessert, roast, lavender, and other floral flavors, di ba? Social. Oh, ako rin, no? Gelateria. Makakatikim din tayo ng authentic na gelato.
Bisko. Tiramisu. Heather, solo kopi? Sarap. Ang sarap. Ang sarap. Para bawas ko na. Yung maliit kayo, maliit din. Thank you, grazie. Prego. Ang sarap talaga niya, in fairness. Nakatiram tayo ng totoong gelato. Authentic. Italian. Authentic. Alam mo ba, Italy ang isa sa best places sa mundo pagdating sa high quality leather, handmade, durable at stylish. Amoy pa lang, legit na. Real leather that has distinct, rich smell. Kung sobrang plastic ng amoy, baka fake yan. Florence, Italy actually ang leather capital. Pero marami ka rin makikita sa Venice, especially in markets and small boutiques. In general, maraming leather bags sa Italy ang 100% handmade. Mas matibay, mas unique, at minsan may personal touch pa like initials engraving. 3? Yes, 350. 353. So we can now then start going back walking. Kasama na din yung mga picture-picture uli natin. Kapag shopping na kami ni Imran dito sa shop. Look at what is that. It's so nice. Yeah. That's so cute. Yeah, I mean you can smell it. And it's kind of heavy. I'm gonna wear it. Oh wow. That's so sweet. I'm gonna wear also mine. I also bought. Oh my god. OA nyo atik lang. Ito yung mga tote bag nila, 5 euro lang. Ito 10 euro. Compare dun sa city, sa central, 25 yan. Ito 7. It's more affordable and cheap. Here. Dito, alam mo ba, dito si si Pinocchio, ang pinanggalingan niya. Ito guys, 1 euro lang each. Nabudol kami ron sa loob, kaya pag bibili kayo ng mga souvenir, punta na lang kayo dito sa, basta ipipin ko yung location. Somewhere here. Ito yung 25 euro dun sa Central. Oh, super shopping yung mga friend ko dito kasi sobrang mura dito guys. Dito kayo, huwag kayong kapabudol dun sa loob ng Venice. Dito kayo pumunta. Idadrop na lang namin yung pin location sa comment section guys. Talagang marami kayong mabibili dito kay Kuya. Actually malapit lang to sa Central like 9 minutes walk. Puntahan nyo to si Kuya. Ito yung inyong landmark. Yan. Pero Via Rialto na may signage na ganyan. Something like that. So yun guys, that's it for today's trip here in Venice. Babalik na kami ngayon sa Venice Station going to Milan Central. So last night na namin tonight sa Milan and tomorrow magpupunta kami sa Paris. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's video. Hinihingal na ako. Thank you very much. See you. Don't forget to follow and subscribe. Kasama natin si Imran. Thank you. Bye. Ciao. So, andito nga tayo guys sa station ng Verona, Porta Nueva. So, ito kasi yung station na magko-connect papunta sa Milan Central. Apparently, unfortunately, yung train namin simula dun sa Venice papunta dito is na-late siya ng 5 minutes. So, pagdating namin dito, wala na yung train papuntang Central. So, umalis na siya. So, ang problema namin, kailangan uli namin antayin yung susunod na train, which is yung susunod na train for 1 hour. So, ganon yung mangyayari. Hindi naman masasayang yung ticket nyo pag naiwan kayo, yun yung kagandahan. It's just like, kailangan mong antayin yung susunod na train.
Pero kailangan sumakay ka dun sa train talaga nakaparehas nung train na naiwan ka. So for example, kung train Italia yon, dapat train Italia ka rin sasakay. Hindi ka pwedeng sumakay sa train Italo or sa French Rosa kasi magkaibang train daw yon.